Dito, enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-yabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Good evening and welcome po sa inyong lahat. Season 11 na po tayo dito sa KLNJ, King Lagyo ng Jesus, Kagalingan sa Ngalan ni Jesus, ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Sa gabing ito, muli po tayong magkwentuhan at sama-sama po nating hilingin ang biyayang kaloob ng Diyos nang sa gayo ating makamit ang kagalingan, kaisa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Ito po ang inyong abang lingkod na si Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Sa gabing ito, mayroon po tayong guest co-host, si Sister Doris. Magandang gabi, Sister Doris. Magandang gabi din po, Father Ronnie. At naku, parang bigla po ako ninervous. Bakit? Ayan po. Naku, magandang gabi po din sa inyong lahat at mga ka-KLNJ. Kayo po ba? Kumusta na din po kayo? No? At kung nga po ay naghagalak sa ikalawang pagkakataon, Father Ronnie. No? At hello po, Brother Jeff. No? Ayan, makakasama niyo po ako dito at nakakagulat. No? Hindi niyo maramdaman yung panahon. Kayo pala ay nasa 11th season na. Grabe, no, Brother Jeff. Happy birthday ulit sa iyong chikiting. No? Oh, yung pangalawang anak ni Brother Jeff, sa araw na ito ay nagdiriwan ng kanyang 11th birthday. Opo, ate nga po, dahil kayo ay nasa 11th season na, Father Ronnie. Tamang-tama pa. No? 11th season tapos 11th birthday. Yes po, dalangin. Ika nga dalangin po natin na sa pag-ibig at sa awa ng Diyos, kayo pa, no, tayo pa ay patuloy na magbigyan ng pagkakataong makamit ang pagpapala ng Diyos upang tumugon sa ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Higit lalo pa yung mithiin nating gumaling sa ating mga karamdamang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. Kalugdan nawa tayo ng Diyos at kaawaan. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At maaari kayang pangunahan mo, Sister Doris, itong ating opening prayer bago natin simulan ang ating kwentuhan sa gabing ito dito sa KLNJ Episode 1, Season 11. Ayan po, syempre po, sure Father, dahil iniready nyo na po ang atin pong gagawin ngayon pong araw na ito. So, kakaluguran and avid viewers and listeners of KLNJ, manahimik mo muna tayo sandali at damhin natin ang buhay na presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Miracle Prayer for Healing. Lord Jesus Christ, thank you for loving us, especially those sick people who need healing. I know that you hate what that illness is doing. I ask that you have compassion and cure for us from all our sicknesses. You, O Lord, are a miracle worker for the sick and for the lost souls. You, O Lord, forgive and save us from all sins and eternal condemnation. Help us to put all our trust in you because you, O Lord, are the greatest physician. You heal, you protect, you care, you love, you guard, you guide, you govern, you are kind, you are patient, you are thoughtful, you are our strength, you, O Lord, are our Creator. We know from our experience in life on earth that not everyone can be healed. If that happens here, then keep our hearts soft towards you. Help
us. Help all of us, and especially the avid viewers and listeners of KLNJ, to understand your plan for us and help us to be excited about heaven. Lord, we thank you that we all belong to you and that you are in control of everything that happens from our first breath to our last sigh. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Doris, sa inialay mong panimulang panalangin. Kumusta na po, Sister Doris? Okay naman po, Brother Ron. Ay, Brother Jeff kasing sinasabi Okay ko. lang naman. Father Ronnie, mabuti naman po, ninervous po kasi ako dun sa dasal, no? Especially po, kakatapos nga lang po, no, ng Holy Week at yung napakagandang panahon ngayon, dahil nga po Easter, panahon ng pag-asa, panahon ng Although may bagyo, no? pag-ala. Amang. Yes, siguro po, if I may share, no po, sabi ko nga pong ganyan po doon sa mga nakausap ko, even, hello po, Engineer Inar. Ang grasya po talaga ng Bright FM. Alam niyo po bakit? Ayan, Bakit po? Pakidasal niyo na din po. Kasi po nakaschedule po tayo dito sa solar panel, no? Project ng radyo. So, dapat po, hindi naman dapat, talaga po idilalagay po siya sa bubong. O, umulan po, nalinis patuloy yung bubong. So, ready siya ngayon lagyan ng solar panel. Lalagyan, magsa-solar na. Yes po. So, ayun po. Salamat po, Father Pep, at sa nag-donate po. So, ayun. So, ayun nga po, Father Ronnie, masaya because doon po sa part ko, no, I'm sure marami pong kagaya ko na nasundan naman po, no, nakasunod tayo dun sa mga aktibidades po ng ating pong parokya. So, of course, lagi niyo pong nire-remind, Father, no? Yun nga yung Thursday hanggang Saturday, that is just one. Parang mahabang sunod-sunod na misa po, yung Triduum. So, yun po. Masayang, malungkot. Nung una, malungkot muna kasi siyempre, kailangan daanan nyo pati yung konting mga sakripisyo, kagaya ng procession. Pero excited ka talaga po dun sa Easter eh. Yun po. Yan. At naging season break din siyempre ng KLNJ kasi nga Yes, nag-Holy Week para bigyang daan din yung pagdiriwang ng ating mahal na araw. Pero ngayon, heto na nasa episode 1 na tayo ng season 11. Pero atin din pong alalahanin next Sunday. Huwag nating kalimutan pagdiriwang natin ng Divine Mercy Sunday. At inihiling din po ang panalangin next week po from Monday to Wednesday. Gagawin po yung aming annual Pampanga Clergy Theological Pastoral Updating na kung saan ang bibigyang pansin po ng aming seminar hinggil po sa isa sa flagship programs ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang BEC, Basic Ecclesial Community. Maganda po yan. Sama na lang po sa panalangin. At siyempre, katulad na nabanggit po kanina, mamimiss natin si Brother Jeff sa gabing ito kasi siyempre, binibigyang halaga yung pamilya. Sa araw na ito, 11th birthday ng kanyang pangalawang anak na si Clyde Kerwin Gomez. Happy 11th birthday, Clyde Kerwin Gomez. Di ko alam kung saan sila nagpunta, parang may family outing or what. Opo, ayaw na po niyang pasabi, baka puntahan pa natin, Father, pagkatapos. Kala nga niya akong Pep, magkikipag-birthday pa ako. Opo. Ayan ako po, no? So, ayan, I'm sure nag-enjoy po si Father Jeff and family. Baligtad na si Father. Brother Father. Pagpasensyahan niyo na po. Natitense yata talaga si Doris. Kasi po Sanay ka nang umupo, di ba? Kapag wala si Among Pep, ikaw yung... Ay, hindi po, at least po yun, puro brother at saka ano lang po yung sinasabi ko. Hindi po pagka po Father, tapos si Brother Jeff, ayan. So, ayun po. Halata pong live. Pasensya na po, live. Sige. Pasensya na po. Ngayon naman po, Father Ronnie, no po, balikan po natin ang mga nakaraang episode ng KLNJ, no? At yung mga feedback at insights na galing po sa atin po mga avid listeners and viewers. Isa na nga po dito si Ma'am Early Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. Ito po ay para dun sa KLNJ 12th episode of the 10th season. The season finale of KLNJ's 10th season was inspired by the traditional feast day of Virgen Mater Dolorosa, Friday before Holy Week, Friday of Sorrows.
the sixth. Viernes Dolores. Yes po. The sixth and final Friday of Lent. This is a day of devotion to the Virgin Mary, with special emphasis on her anguish and suffering as a result of the death of her son. Father Ronnie elaborated on the devotion to Our Lady of Sorrows during this episode. It emphasized motherly love, particularly the love of the Blessed Mother for her son Jesus, love that began in the womb and ended in the tomb. He also talked about the 7 swords that pierced Mama Mary's heart. Number 1, the prophecy of Simeon. 2nd, the flight into Egypt. 3rd, the loss of the child Jesus in the temple. 4th, Mary meets Jesus on his way to Calvary. 5th, the crucifixion of Jesus. 6th, Jesus' body is taken from the cross. And 7th, the burial of Jesus. Opo, Father, no, the 7 swords represents the events of Mama Mary's life that led her to being an exemptional participant in Christ's own sacrifice and suffering to complete his mission. Nobody suffers more than a mother who watches her child suffer in pain and anguish. The Blessed Mother teaches us that our sufferings can be made bearable by joining them to Christ through her sorrowful heart. Father Ronnie concluded the 10th season with profound words, "Tayo'y may inang kasamang naglalakbay, lagi siyang nakaantabay hanggang lumbay." Ang ganda po, Father. Ano? Ayan po. Nagtagalog, no? Thank you so much for your valued feedback of our previous episode, Ma'am Early Jane. Heto naman po ang kanyang insights, gracious thoughts in KLNJ's 12th season of the 10th season. Number 1, Father Ron and Brother Jeff completed another season of KLNJ. May they never grow weary of providing an exceptional episode each and every time. Kudos, Father Ron and Brother Jeff. Opo, every time. Number 2, every time a season ends, I personally feel proud of Father Ronnie for pulling it off together every Friday. O nga na po. And come up with the screen. Nagrarush lang mo. In spite of his hectic schedules, his passion and inspiration just keep the flame burning. I also get excited about his thoughts on the coming season. Ano nga kaya? Obvious nga. Obvious po yan, Father. Ano nga kaya? Opo. Kasi last time, parang naging way yung parang every week may mga events na, may event na parang yun ang nagiging inspiration. Opo. So, this 11th season, kaya ano? Ano kaya? Number 3, the same holds true to Brother Jeff despite his hectic schedule at school and voluntary work, lalo na sa Corpus for Christ. Opo. He never fails to show up every Friday night with excitement. Mismo. Kaso nga ngayon lang talagang priority Opo. siyempre ang family. Ay, Kaya nung magpaalam si Brother Jeff, wala namang problema. at palagay ko po, Father Ronnie, mas lalong nakakabilib yun. Kasi alam niyang balansehin yung buhay niya. Yun yung tinatawag na balanced life. Parang sugod as volunteer, trabaho ng walang kapaguran. Pero pagdating sa pamilya, yes na yes. Go, brother. Ayan. Enjoy. Yes po. At number 4 na point po ni Ma'am ay the analogy that Father Ronnie chose kept me curious and intrigued. Yan, Father, no? The missing sword in the heart of Our Lady of Sorrows. Why is it missing? What does that mean? It just so happened when the heart of Our Lady of Sorrows, particularly the one in Saint Matthias Parish, was returned after being repolished. One of the swords is missing or misplaced. The analogy was to give emphasis that there are 7 swords pierced in Mama Mary's heart that symbolized her 7 sorrows. That was a good one, Among Ronnie. That was an excellent one for keeping things interesting. Actually, napansin ko lang kasi nung pinatubog kasi yung mga accessories yung corona. Opo. Bigla napansin ko, 6 lang. Pero sabi ko, dapat 7 ito. Ayun. Kaya yun ang napili kong analogy para lang bigyan ng emphasis na hindi 6, kundi 7 yung kalungkutan, yung sorrows ng Virgen Mater Dolorosa. Ewan ko kung bago tinubog, wala na yung isa or naputol lang or hindi ko na alam. Kaya nung actual na nung procession,
Si Sam, yung secretary ko, nag-improvise. Oo. Naggumawa na lang ng parang golden papel siya na para lang maging pito yung Yes, tama yung naman po. swords. Kesa naman po makita ng tao, ay, 6 lang pala, hindi naman 7. Ayan Ano po, na, no? nasan Ayan na ako? po. Number Opo, five? Number 5 points. Brother Jeff made a very good point on his reflection. The Blessed Mother was Mary kept everything in her heart, all the pains and agony, and trusted the will of God like Mama Mary. Can we also respond in the eyes of faith when faced in a very challenging situation? Naman, no? Maganda pong tanong yan. And number 6, sabi po niya, you never give up on a loved one. One of the great reflections that Father Ronnie addressed in this episode, from the womb to the tomb, Mama Mary's unfathomable love for her son is the essence of profound love. Nga naman. Point Hindi niya, nagkamali Father. ang Diyos, no? Si Sir Opo, Doris, sa opo. pagpili kay Mama Mary na maging ina ng Panginoong Yesukristo sa kanyang pagkakatabang tata kasi naging tapat siya sa kanyang tungkulin from womb to tomb. Talagang naging ina siya ng anak ng Diyos na nagkatawang tao. At hindi siya iniwan hanggang sa paghihirap niya at kamatayan. Number 7, crushed with the 7 sorrows, yet the Blessed Mother's heart remains nurturing, gentle, and full of strength, a radiant heart. Ayun, Father Ronnie, no, yung hindi, of course, wala naman tayo dun sa senaryo, no? Pero niya, yung pinapakita kasi, hindi nagbago yun nga, yung kanya itsura, di ba? Hindi tumapang or something, no? Kasi talaga yung will of God, yung kanyang sinusundan, no? Nurturing and gentle. And number 8, Father Ronnie shared a moving story about a married couple who separated because the man was unfaithful. But the woman was forgiving and they remained friends after they got separated. When the guy died, the woman and their children took his remains and paid their final respects to him. A story of forgiveness, emotional and mental healing, and enduring love. Ganda? Hindi ganun kadali pero siyempre sa biyayang kaloob ng Diyos, kahit yung imposible pwedeng maging posible. Dahil sa pagmamahal. Number 9, the first sorrow, the Mama Mary is the prophecy of Simeon. Simeon is a great example of someone who was given a big promise that he would see the Messiah before he died. He kept the promise well by watching and waiting for the answer with much hope and expectation. We have to learn how to wait because there is grace in waiting. Like the first point of Father Ronnie, surely there will be deliverance as we wait with perseverance. Yes po. And number 10, Father Ronnie's second point contains 2 great insights. While on earth, may we have the opportunity to experience the real joys of life. And after that, may we rest peacefully in the house of God. 11, well thought of theme was again conceptualized by Father Ronnie. Tayo may inang kasamang naglalakbay, lagi siyang nakantabay hanggang lumbay. A reflection that we have a mother who feels our pain and never fails to shower us with love and hope. Yes, and number 12, the Feast of Our Lady of Sorrows is on September 15, which also happens to be Father Ronnie's mother's birthday. She too went through a lot after being widowed at the age of 30 and left with 5 children. She went through a lot, cried a lot at night while her children were asleep. Utter the words, "Makanano na ako, makanano ta na." But watching her, But watching her 5 children grown up with the addition of her grandchildren, successful with their own careers, families, and fulfilling their missions in life, are her blessings after all the sacrifices she went through. Nga naman. Minsan pa, lubos na pasasalamat ay ipinapaabot kay kay Ma'am Jane na nandoon sa Las Vegas, Nevada, USA. Thank you, Ma'am Jane, sa walang humpay mong pagmamahal sa healing program nating KLNJ. Thank you for your usual valid feedback as well as your insights.
Thank you. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang pagninira na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon, Resettlement, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ito pong unang bahagi ng kanyang reflection. TJF, magrasyang gabi. Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at sa lahat ng avid viewers and listeners itong healing program na KLNJ. In Jesus' name, amen. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer entitled Prayer to Our Lady of Sorrows. In this prayer, the grief and the sadness of the Mother of Jesus beyond imagination. We could only empathize in the sadness of our Immaculate Mother as she witnessed the martyrdom and death of her Divine Son. Jesus died on the cross to save us from all our sins. Our Lady of Sorrows, pray for us. Crucified Jesus, have mercy on us. The prophecy of Simeon from Luke chapter 2 verses 25 to 35 was the gospel in the 12th episode of the 10th season of KLNJ. The following are the 3 significant points shared to us by Among Ronnie. The first significant point came from verses 25 to 26. At that time, there was a man in Jerusalem named Simeon. He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. The Holy Spirit was upon him and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord Messiah. Number 1, surely there will be deliverance as we wait with perseverance. Jesus Christ is our Savior and our Redeemer. He was born to save us from our sins. We are born sinners, but God so loved us that He gave His only Son for our salvation. We cannot ever repay the Lord Almighty for all the things He has done for us, but in our own small way, we can do good deeds that will make Jesus happy. We can show how grateful we are to God by sharing our blessings to the people who are in need more than we do. In our life's journey, there are trials and challenges along the way, but try to overcome them by offering all these predicaments to our loving and merciful God. Do not allow these problems to be the hindrance in following Jesus. Be patient in everything we do because patience is a virtue. God will reward the people who will stay by His side through thick and thin. Always put God in the center of our heart. Indeed, there will be deliverance from all evil and harm if we truly wait with perseverance. The second significant point came from verses 27 to 32. That day the Spirit led him to the temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord as the law required, Simeon was there. He took the child in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, now let your servant die in peace as you have promised. I have seen your salvation which you have prepared for all people. He is a light to reveal God to all the nations, and He is the glory of your people Israel. Significant point number 2, with God's grace, we'll live joyfully and will surely die peacefully. Our life here on earth is a journey. God gave us life and it's up to us how to live it. For sure, we have a mission that we need to accomplish in every way possible. God gave us that mission because He believes in us. We must not disappoint our loving God. See to it that we do our mission with sincerity and dedication. We will always receive grace from God by doing things according to His will. Life will be happier if we spend it doing good things to others. Living a happy life is tantamount to living life to the fullest. Always ask God for His mercy and guidance in order to live an admirable life. Live life in accordance with God's grace and mercy. If we have lived our life joyfully, when our time comes, we will surely leave this earth peacefully. The third significant point came from verses 33 to 35. Jesus' parents were amazed at what was being said about Him. Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby's mother, this child is destined to cause many in Israel to fall, and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose Him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and the sword will pierce your very soul.
Significant point number 3, we must deal with suffering patiently and strive to remain faithfully. Life here on earth is full of surprises. Just like the weather, after the rainy days, there will always be sunshine. It is only a matter of attitude. Always be positive and look at the bright side of life every day. All of us have problems and tribulations in life. Sometimes we question the Lord Almighty when we are faced with these situations. But everything happens for a reason. Besides, God knows what is best for us. Only put our trust in Him because He will never forsake us. Regardless of what trial we are going through, what mistakes we have made, or what sin we have committed, God still loves us. He will always welcome us to come to Him for forgiveness and help. He Himself suffered just to save us. We will always be in good hands if we offer everything to God. Be patient in all our challenges, sufferings in life, and always remain faithful to God, our Savior and Redeemer. Tayo'y may inang kasamang naglalakbay, lagi siyang nakaantabay hanggang lumbay. Atin pong ipagpatuloy ang ikalawang bahagi ng reflection ni Ma'am Agnes. The analogy used in this particular episode was the missing sword in the heart of Our Lady of Sorrows. Was it done with intention, or was there only a mistake? Whatever it is, there should be 7 swords to represent the 7 sorrows of our beloved Mother of Jesus. In my own small way, I'm also contemplating and meditating on the 7 sorrows of Mama Mary every day. It became my daily habit as well. Meanwhile, the inspiration in last week's episode was the celebration of the traditional feast day of Viernes Dolores. It has become a tradition to celebrate the feast day of Viernes Dolores. Our Catholic faith reminds us that this day will start the Holy Week in a couple of days. At narito naman po mga kakaluguran ng poll question noong nakaraang Biyernes. Sa iyong paglalakbay, sino ang iyong kasama na laging nakaantabay sa iyo, maging sa panahon ng lumbay? Naku, may sumagot nito. Ayan, tingnan po natin. Our journey here on earth is full of surprises. We do not know what awaits us. All we have to do is to go with the flow of life. What is important is we have people who are with us in our journey. We must be ready to accept all the challenges and experiences that we encounter every day. Some of these experiences are happy, but sometimes otherwise. The people who share both the happiness and sadness in our life's journey make our lives easy and meaningful. In the same manner, I make it a point to attend the special occasions of the special people in my life whenever I am invited by them. We do not want to disappoint people who are dear to us. We want to celebrate with these people all their memorable events. On the other hand, if a friend is feeling sad because their family is undergoing sorrow and grief, the more that we must be sensitive to his or her feelings, because it is during this time that they need people to sympathize with them. For us married couples, our partner in lives which we have promised to be with for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, will always stay by our side no matter what. In my case, I always rely on Daddy Jess for his love and support, especially when I am at my worst. He never fails me at all. But of course, there are other people who are always ready to give their help and assistance to me, especially during the hardest part of my life. Thank you to my husband, children, in-laws, grandchildren, siblings, relatives, friends, and prayer warriors for their love, support, and help as I journey here on earth. Thank you, dear God, for always staying by my side, especially in my moment of grief and trials. To God be the glory. Tayo may inang kasamang naglalakbay, lagi siyang nakaantabay hanggang lumbay. Pasasalamat po ay aming pinapaabot sa iyo, Ma'am Agnes, at salamat po sa binahagi niyong pagninilay at naway basbasan ka ng Diyos, gayon din ng iyong pamilya at mga minamahal sa buhay.
Ayan. At ngayon naman pong gabi, Father Ronnie, sa episode, naku nga naman pala, unang episode, wala si Brother Jeff na po. Sa episode 1 ng ating Season pong 11. KLNJ, Season 11. Heto po ang nilalaman ng ating kwentuhan. Ayan po, ang ating pong magiging topic ngayon. Ang ating topic po ngayon, God's Time. At ang ating pong title, It's a Miracle. Ang tema po natin, Miracle happens anytime if we believe in God's due time. And ang basihan po natin ay ang ating pong gospel from Mark chapter 5 verse 21 to 43. Jesus heals Jairus' daughter and the woman with hemorrhages. And picturing healing testimony of Sister Linda Alakin from San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At ang ating pong awit, When We Believe, composed by Stephen Schwartz and performed by Mariah Carey and Whitney Houston. Actually, yung title nung healing testimony, It's a Miracle. Oh, Kaya yun na rin ang kaya- ginamit kong title ng episode, Ay, okay. It's a Miracle. Opo. Ang ganda naman po eh. Opo. Subalit, Sister Doris, bago natin pagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyahan po namin kayong avid viewers and listeners na makibahagi po sa ating kwentuhan at kayo magbahagi ng inyong kwento. Kung maaari, kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Sa mga gumagamit po ng Globe, 0915-954-1303. Sa mga Smart, 0918-351-8282. At sa mga Sun, 0942-357-4268. O, dili naman po kaya mag-comment kayo, mag-message po kayo sa ating Facebook page or Facebook Live. At huwag niyo po sanang makalimutan lagyan ng label ang inyong mensahe. Ipadala po niyo ito rin at banggitin niyo rin po kung saan kayo nakatira at kung ano pong parokya ang inyong kinabibilangan. Inihiling din pong pakilike at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At of course, maaari nyo din po i-follow ang ating pong Twitter account na may username na @radio_ASF. At ganun din po ang ating pong Instagram account na may username naman po na @ASF Radios. At sa mga naghahangad po na magpa-advertise naman po dito sa radyo ng Archdiocese, dito sa DWB 91.9 Bright FM, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga inquiries sa asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At of course, kami po naman ay kumakatok sa inyong mga busilak na puso na maaari po kayong makatulong sa atin pong apostolate at iba pa pong mga proyekto ng ating radio station, ang radyo ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Maaari niyo po itong ipadala sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po, kakaluguran, kaibigan at mga Siyempre, salamat dun sa nabanggit mo, si Sir Doris, na Yes, mayroong nag-sponsor, isang Yes, po. benefactor sa Opo. ongoing na project pala na Yes, po. magiging, Maraming anong salamat tawag po. doon? Ating Gagamit solar. na ng solar Opo. ang radyo ng Archdiocese. At siguro ito malaking tipid din sa Nakakatipid po tayo nun, sa Father. kuryente. Opo. At kayo po'y aming inaanyayang tugunan ng aming iniyandang poll question para sa episode 1, season 11 ng KLNJ. Ang tanong, sa papaanong paraan mo na ipahayag ang iyong matibay na pananampalataya sa Diyos kung kaya't nagkaroon ng isang himala sa iyong buhay? Okay, naku, parang ang gandang sagutin po niyan. So, sana po, makapagpadala po kayo na inyong kasagutan. Ayan po. At nga po, nabanggit po ni Father Ronnie, maraming salamat po. At sa mga tumutulong po, siguro banggitin ko na din po ang Aurelis, na hindi po namimiss ang kanilang padalang masarap na tinapay dito po sa atin pong radyo at sa mga papadalim po ng tulong sa GCash at salamat din po sa San Jose Parish. Ayan po, kay Father Paul. San Fernando. Yes po.
Mga kakaluguran, wag po nating kalimutang pasalamatan ng Diyos dahil may mga biyaya siyang ipinagkaloob sa atin at sa mga biyaya pang atin pang makakamit. Sikapin lamang po natin na maipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. At syempre, mainam na matutong rin maghintay kasi Yes po. sa tinakdang oras o panahon ng Diyos, doon igagawad niyang pagpapala na nakalaan upang lubos tayong mapabuti kasama ng pamilya at mga minama sa buhay. At syempre sa paniniwalang malaking tulong na ibibigay din ng hindi lang ng healing program na KLNJ, maging iba't ibang mga programa dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Siyempre, lalo na yung mass natin. Hindi lang yata 11 o'clock, meron pang ibang mga oras kung minsan, no? Siyempre, nakikibahagi yung mga avid viewers, listeners natin. At kahit nasa man sila, naroon, ibang lugar, ibang bansa, na gagawad ng Diyos ang kayong pagpapala gamit ang mga programa at maging banal na misa dito sa radyo ng Archdiocese. Kung kaya't pinapasalamatan syempre lahat ng mga tao sa likod ng DWB 91.9 Bright FM sa pangunguna ni Among Pep Bakay, ang ating radio station administrator at ang buong management at lahat ng employees at mga volunteers ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWB 91.9 Bright FM at mga kaibigan na kakalugur na nakantabay sa ating healing program KLNJ, kay Engineer Abel. May kasama? Opo, nandiyan po si Brother Engineer Kevin. Or si At Sir siyempre Kevin. nakantabay din po si Brother King Aris. At salamat sa mga Atin pa po mga kasama dito sa ating yung mga nagluluto, tsaka yung mga gwardiya. Tita Mercy, at kanina po special thanks po para po kay Sister Lori Lee, no? Siya po ay dumalo sa atin at nagbigay po ng mabilis, no? Minadali niya yung ating yung ating course, no, sa communication kanina. Maraming salamat po, Sister Lori Lee. At puwera po doon, no, ang atin pong hindi makakalimutang pasalamatan ang atin pong mga avid viewers and listeners ng KLNJ. No, sa mga mensaheng inyong pinapadala, ayan, laging maraming binabasa si Brother Jep and si Father Ronnie kapag po programa ng KLNJ. At pati po yung mga silent listeners and viewers po ng KLNJ. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong walang humpay, no, na pagtutok po at pagsubaybay po sa ating healing program. Ito yung KLNJ. At ngayon pansamantala muna po nating putulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ang ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong aalis, magbabalik po muli ang KLNJ. Pakamala na kakaluguran kang Kristo, inyang banwang adwang libo, ing titulong Divine Mercy Sunday, miyabiyaya king kadwa ng Domingo ning pamanyubling mebye, antimong panagkat king mabilog ayato, paarapan kambening kayapan ring kasakitan at kapagsubukan adaralanan, at dalana na pa ning mabilog aketawan. Antimurin, iting devotion king Divine Mercy, te pakilala ning Santa Faustina Kowalska, kambe ng Papa San Juan Pablo Kadwa. Kaugden na niti, ganakantayat pagmasusyan iting Divine Mercy Sunday, king Abril 16, ing kadwa ng Domingo, ning pamanyubling mebye, amayaus mo namang Oktava, o ing kawalung aldo, ay bat ning Domingo ning pamanyubling mebye, ning Gino. Kayan tabeye, kaniting kapagmasusyan, ning Divine Mercy Sunday, ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Inipu ing kaya kayong talasuyo, Reverendo Padre Ronnie David Cao, ing kura parako ning parokya ng San Matias Apostol, king San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me, by appearing in the grotto of Lourdes.
you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayon ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyu ng Jesus. Kagalingan, laan sa ngalan ni Jesus. Dito pa rin po sa DWBL 91.9 Bright FM. At ngayon po ay atin po ngayong pakikinggan ang kwentong Jesus heals Jairus' daughter and the woman with hemorrhages. Ito po ay nanggaling po sa Gospel ni Mark, chapter 5, verses 21 to 43. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet, and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, and she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, If only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, Who touched my clothes? But his disciples said to him, You see the multitude thronging you, and you say, Who touched me? And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing that had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house, who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, Do not be afraid, only believe. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. When he came in, he said to them, Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. And they ridiculed him, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him, and entered where the child was lying. Then he took the child by the hand and said to her, Talitha kumi, which is translated, Little girl, I say to you, arise. Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. But he commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given her to eat.
the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Yung tanong ni Ma'am Jane, Sister Doris, yung ina-anticipate kung ano kaya yung maging laman ng kada episode, pero syempre ng bawat season, although syempre last season binabalikan natin yung kwento sa season 10, ang naging daan yung mga inspiration na every week may particular event na nagiging inspiration ng bawat episode ng season 10. For this season 11 naman, ang nakikita kong parang magiging daan yung mga healing testimony na galing sa mga pinagpala ng Diyos at binigyan ng pagkakataong makamit ang kagalingan. Just like this morning, bago ko i-prepare tong script, habang nag-aalmusal, Opo. biglang dumating yung isang parishioner, isa sa mga katekista, si Sister Linda Alakin. Tapos dala itong yellow paper na to, binigay sa akin. Opo. O doon nung una, parang di ko pa alam kung ano yung laman ng letter. Opo. Pero bigla ko lang naalala kasi minsan sinabihan ko siya kung pwede niyang maisulat yung kwento ng kagalingan niya nung siya'y magkaroon ng sakit, kamakailan lang, ilang buwan pa lang lumilipas. Tapos, di ko naman sukat akalain na kanin niya ibibigay. So parang ito na rin ang nagsilbing parang inspirasyon din na ito na rin yung ibahagi sa gabing ito ng ating kwentuhan. At ito na rin ang kwento, actually pamagat niyang ginamit, It's a Miracle. Miracle. Kaya ito na rin ang ginamit kong title ng episode at ito na rin ang naging inspirasyon para maghanap ng kwento sa Ebanghelyo na kung saan may mga himala na ginawa ang Panginoon dahil may pananampalatayang ipinahayag at syempre is naalang-alang yung pinaka-topic natin, yung God's time, yung Yes po. may oras talagang tinatakda ang Diyos upang makamit natin ang biyaya na nakalaan para sa natumugon sa ating mga kahilingan at mga pangailangan at magdulot din ng kagalingan upang gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Hayaan niyo pong basahin ko po itong healing testimony ni Sister Linda Alakin from San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Entitled, It's a Miracle. Ing taong ating matibay kasalpantayanan, daralan kasakitan kapag subukan iti mipanwanan. One day, habang ako'y nakaupo, nag-iisip, napansin ko na bala mo manikal ko. Ing takde kong wanan, kirot-kirot ya, may takutan ko uling 10 years ago, makaniniing penamdaman ko, may kasis ko king left breast, may opera ko. After 3 years, ininamang right, may opera ko rin king batuking abdo at may kasis ko rin king kundilat. Suma total, may ka-4 na akong operasyon. Nabalong ima ko ing mauopera ko, magtakayo obat eko si Simba, eko titipa bale, at nekamwa ka na ako. Anyang abalo ng ating anyang abalo kung atin niyang sakit king puso, serilinan ko. Diyos ko, obat makanini na naman ing panamdaman ko. Kabukasan kay bat kong sinimba, tinagdos ko king doktor. Atin niyang bukol, ating kung bukol king wanan ning suso, kinanwayang laman at pepabiopsy niya at sabi na manalangin kang cancerous at di na akong panulo for 10 days. After 10 days, magbalik ko kayo o sabi na magbalik ka Kenny, mituki kang kamag-anak mo. Uli na nita, ako makapangan, ako makatudtod, dinatang ing December 10, sabi na, kailangan tayong operan king malagwang panahon. Dininan na akong panulo at pagbalikan na akong January 19, 2023. Ing nervous ko, migdobli. Ing giwa ko, migpa-pray over ko kang among Ronnie Cow. Timpak na yung gamat na kingwanan kong suso at mga diya kabang kikyak ko at inaus na ako pang crying lady. Anyang February 22, kabang makakira ko, asalat king suso ko, luluganggang ya. February 27, may balik ko king doktor, sinabi na kalambat mong migbalik. Sabi ko kang dok, ala ko pong pera para operasyon. Anyang makakera na ako, sabi na, it's a miracle. Bakit po dok? Sabi ko kaya, ala na akong asasalat, ala na yung bukol mo, nanang gewa mo. Tatakot na ako pong magpa-opera, may nali ko king aus,
Menalig ko king Diyos, minauso kayo at meniwala king pamag-pray over ng among Ronicaw. Salamat sa Panginoon, salamat sa mga taong ginamit para makatulong. Salamat po among Ronicaw. At kinongclude niya itong kanyang healing testimony sa isang short acrostic miracle. Mi tuburan, mi panuanan, in kaburyaning ginurespetuan, awos pakiramdaman, kalembang, love you Lord, etana, piyatayata. Doon nagtatapos yung sulat ni Sister Linda Alakin, Sister Doris. Bagamat na sinulat niya ito sa Kapampangan, pero ang pinaka buod lang naman ng kwento, heto siya, naka-4 na operasyon na. Yes. Yung mga panahon yun, di man lang niya sinasabi sa nanay kasi nga may sakit sa puso yung nanay. At muli, bumalik yung nagkaroon na naman ng bukol sa kanyang breast, kaya talagang natakot siya. At nang magpunta sa doktor, tama yung hinala, meron siyang cyst at kinailangan itong kuhanan ng laman para ipabiopsy. Sa pagkakaalam ko, hindi lang nabanggit dito, alam ko stage 2 yata yung diagnosis nung biopsy ng bukol na kinuha sa kanyang right breast. Bahagi ng kwento, pinabalik siya ng doktor, syempre para sa kanyang operation, pero di siya bumalik. Sabi niya wala raw siyang pera para sa operasyon. At syempre, kasama na rin siguro yung nervous niya, yung takot niya na magpa-opera. Iniling niya yung biyaya ng kagalingan nang magtungo sa akin at nagsimba at nagpadasal para sa kanyang kagalingan. Kaya yung pinost ko mga pictures para sa teaser ng episode na ito, Sister Doris, yun yung mga pictures na after nung misa, biglang nilapitan ako Sister Linda Opo. at binahagi sa akin na it's a miracle. Yun yung ginamit na salita ng doktor niya. Na mismong doktor nagsabing milagro, himala, dahil yung bukol niya sa right breast biglang naglaho, nawala. Palaking bagay noon, Father. Kasi nga, hindi naman pwedeng sabihin nagkamali lang nung sinabi na, Tsaka pinabiopsy. kailangan, yes, oo. Pero, yun nga, at tama-tama talaga, Father, itong napili mo na reading, kung saan magpo-focus ng topic ngayon. Ito yung, it's a miracle, and miracle happens anytime. Doon sa nangyari kay Sister Linda, talaga nakakabilib yung nailagay niyang pananampalataya habang siya ay nandun sa ordeal, na di ba, meron pong linya, Father, na sinabi, ano na naman to, di ba? Kasi yung 10 years ago, tapos after 3 years, Yes. nagkaroon ng cyst na operahan, 4 na beses. So, Kaya ano na naman ito? Opo, at yun nga, ang galing. I'm sure si Sister Linda ngayon, yung haba ng dasal niya ngayon ng pagpapasalamat, I'm sure mas mahaba kaysa dun sa mga nakaraang panahon. Actually, Maraming salamat nasama ko po. siya para mag-guest dito nahihiya lang siya. Opo, yun medyo pagbago pa, ang hirap ipunin ng lakas ng loob, Father, Pero I'm sure, Sister Linda, napakalaking bagay pag masamahan mo si Father Ronnie dito. At ikaw mismo ang magkwento ng iyong, yun nangyari sa iyong milagro. Yes, Father. Kaya nga yung pinaka-topic natin sa gabing ito, sa first episode, God's Time, kasi talagang mayroong tinatandang oras ang Diyos upang igawad niya yung pagpapalang nakalaan. Halimbawa, napili ko kasi yung gospel reading sa pagpapagaling ng Panginoon sa anak na dalaga, sa anak na actually 12 years old na anak na babae ni Jairus. Naging mahalagang bahagi ng kwento, yung kwento rin ng babae na dinudugo sa loob ng 12 years. Dito ko makikita yung talagang God's time. For 12 years talagang imbis na bumuti ang kanyang kalagayan, naubos ang kanyang ari-arian, pero lumala pa yung kanyang sakit. Pero nung mabalitaan niya, marinig niya nandun si Jesus, maraming tao ang sumusunod kay Jesus, sa teto siya nakapagpahayag, mahawakan man lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling siya. At doon makikita yung tema na miracle happens anytime. Sa anumang oras pwedeng mangyari yung himala, pero sa kwento ng babaeng dinudugo for 12 years, sa mahabang panahon,
naghintay siya. Pero dumating yung tinakdang oras, dahil naniwala siya, yun yung mahalagang bigyan ng pansin, yung God's time, in God's due time, na sa buhay talagang merong tinatandang panahon ang Diyos o oras upang makamit ang biyaya na tutugon sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan, higit lalo na biyayang magdudulot sa atin ng kagalingan. At sa kwento naman ni Jairus, heto't sinabihan naman siya na may mga galing sa kanyang pamamahay na patay na yung kanyang anak. Opo. Kaya bakit daw inaabala pa niyang ang guro? Pero si Jesus mismo ang nagsabi na huwag siyang matakot, natutulog lang ang kanyang anak, manalig lang siya. At dito, binibigyang halaga dito siyempre ang pananalig. Kaya't napili ko rin yung awiting When You Believe. Nung minsan magkaroon kami ng concert, yung Kaparihang Kapampangan, binigay sa akin song yung When You Believe. Kaso nga lang, di ko na-practice. Nandun na yun, given na yun. When you believe, there can be miracle. Kaya yun na yung napili kong featured song para sa episode na ito, When You Believe, there can be miracle. Yes. At gusto kong ibahagi yung 3 punto ng ating pagninilay from verses 22 to 23. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed and she will live. Ito si Jairus, ruler, sabi sa Ebanghelyo, ruler of the synagogue. Meron siyang authority, meron siyang posisyon, pero dito makikita kung siya pa mismo, para sa kagalingan ng kanyang anak, siya pa mismo ang lumapit kay Jesus. At syempre, hindi lang basta lumapit when he saw Jesus, he fell at his feet and begged him earnestly. Dito makikita yung pagpapakumbaba ni Jairus. At kaya yung pagkabuo ng unang punto ng ating pagninilay, as we ask for help earnestly, have faith in doing it humbly. Mahalagang pinahayag ni Jairus yung kanyang pagpapakumbaba, kalakip ng kanyang pananampalataya na alam niya kung sasama ang Panginoon sa kanya, ililihan siya ang kanyang anak, gagaling ang kanyang anak, at siya'y mabubuhay. Nagsumikap si Jairus na lumapit kay Jesus. Kaya nga sabi ko, kahit na meron siyang pangalan, meron siyang posisyon, hindi naging hadlang yon na siya mismo ang lumapit kay Jesus at nagpakumbaba sa paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Ito'y paanyaya sa atin na kapag meron tayong inihiling na tulong, kinakailangan magsikap din tayo o kinakailangan gumawa din tayo ng paraan upang makalapit tayo sa mga taong pwedeng tumulong sa atin o maging sa Diyos na alam natin sa atin pwedeng makatulong. Maniwala lang tayo na matutulungan tayo ng Diyos, maging ng iba, at kinakailangan gawin natin ito ng may pagpapakumbaba. Sa ikalawang punto naman, galing sa verses 25 to 29, Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment, for she said, If only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Binibigyang halaga dito yung for 12 years, matyagang naghintay ang babae na makamit niyang kagalingan. Hindi siya nasiraan ng loob, nawala ng pag-asa. Pero sa biglang, anong term na pwedeng magamit doon? Kasi instantly sa biglaan na lang siyang gumaling ng kanyang ipahayag ang kanyang pananampalataya. Kaya dito ko nabuo yung ikalawang punto ng ating pagninilay. Needs could be addressed instantly by expressing our faith firmly. Considering yung for 12 years naghintay siya, na gumaling siya, gumawa ng paraan, gumastos, naubos ang kanyang kayamanan, pero instantly natugunan ang kanyang pangailangan nang ipahayag niya ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Na mahawakan man lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, naniwala siya'y gagaling. At instant healing.
ito yung patunay na talagang may mga pangailangan na kaagad natutugunan kung minsan kailangan lang natin siyempre magpahayag ng matibay na pananalig sa Diyos. Yung ikatlong punto, galing naman sa verses 34 at saka 36. Ito yung mga pinahayag ng Panginoon kay Jairus at saka doon sa babae na dinudugo sa loob ng 12 taon. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Then, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." Dito binibigyang halaga yung pananampalataya na sa buhay, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan, may mga takot kuminsan na maaring maramdaman, katulad nung nervyos o takot ni Sister Linda Alakin. Sino ba namang di matatakot na maraming beses na siyang dumaan sa mga pagsubok, tapos bigla ito na naman siya at magkakaroon na naman ng bukol sa kanyang dibdib. At nandoon yung takot na lalo na marami nung mapag-alaman na cancerous yung bukol, nung resulta ng biopsy ng kanyang bukol sa kanang dibdib. Pero heto siya na naniwala, sa kabila man ng kanyang takot, naniwala na makakabit niyang biyaya at siya'y gagaling, at siyempre kasama na rin yung pasasalamat na katulad ng babae na biglang gumaling sa kanyang karamdaman considering na 12 years na siyang dinudugo. Heto naman si Jairus, bagamat sinabihan siya na patay ng kanyang anak, pero maraming malaking pasasalamat niya sa Panginoon dahil binigyan siya ng pagkakataon na huwag matakot at manalig lang siya, maniwala. At nang dumating sila sa pamamahay, bagamat pinagtatawanan ng Panginoon kasi sinabi ng Panginoon, tutulog lang yung anak ni Jairus, kaya't nang hawakan yung kamay ng bata at pinatayo at tumayo, muling nabuhay ang bata. Ito'y pasasalamat marahil na pinahayag ni Jairus sa pagkagalingan ng kanyang anak, sa muling pagkabuhay ng kanyang anak, kagalingan mula sa babae na pinagaling ng Panginoon nang mahawakan ang laylayan ng kanyang damit. Katlong punto ng ating pagninilay sa gabing ito, be not afraid, let's be hopeful, have faith, will be blessed and grateful. May gusto kang siguro po, Father, yun sa akin, bigyan ko lang po ng acronym din po naman. Yun sa akin naman po yung faith. No? Kasi nga po, dito sa mga points na nabanggit niyo po at tungkol din po dun sa nabasa niyo po na gospel, kitang-kita po yung pananampalataya. Sabi ko nga po dito binanggit ko nga po tong faith, para po sa akin yung pong F is yun nga, fervent prayers. No? Binanggit po dito, di po ba na si Jairus, no, at pati po yung babae, sabi niya, she had spent all and she had, di ba? So, I'm sure kasali doon yung pagdadasal niya, and I'm sure si Jairus din, ginawa na niya ang pagpunta sa templo, lahat na, no? So, yung F ko po doon yung fervent prayers, no? At yung po namang aking letter A, which is active, merong action, no? Hindi lamang yung nandun sila sa mga loob ng bahay nila, nagdarasal, kundi meron silang ginawang paglapit kay Jesus. Yung may active, no? Gumalaw sila. Parang hindi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang letter I ko naman po is, of course, the intercession, which is, hindi siya lumapit kung kanino, pero si Jesus ang nilapitan nila. Kasi naniniwala sila na, itong tao na to, nagpapagaling daw to eh. So, ito lalapitan ko. Pagdating naman po dun sa time, ayun nga, again, kasali dun sa attitude nila na medyo may kahabaan. Yung isa, mukhang maigsi lamang. Yun dun kay Jairus, no? Nilagnat. So, pero ganun yung pagmamahal niya, kaya pumunta siya kaagad kay Jesus. After several siguro, yun nga, kung sa panahon ngayon, check-ups, di ba? Marami na siyang pinuntahan. While yun namang girl na isa, yung pong isa po dito, ay napakahabang panahon naman. Yung sabi niyo nga po, God's time, no? And of course, yung pong H ko is, yun nga, of course, yun nga, humility. Paano ka ba nag-a-approach? Paano ba ina-approach ang Diyos sa iyong pagdarasal? Paano ka nagdarasal? Is it with the touch of humility? I mean,
Yun ba ang ginagamit mo o nagdarasal ka na nga, medyo mayabang ka pa? Diba yung ganun? So, ano ang attitude mo habang ikaw ay nagdarasal? Is there a humility? Is it a humble prayer? And of course, with that, yun po, yun nga po yung acronym po ng Yung ng ano faith. siya? Ano po? Time. Time. So, yung timing. So ano yan? Fervent prayer, active action, tapos intercession, tapos time, and then humility. So, yun po yung nakita ko po dito sa atin pong gospel for the day. Yun po. Thank you po. Naalala ko lang kasi yung song na When You Believe. Apo. Actually, nung inawit ko to, akala ko hindi ko siya matatapos. Kasi ang concert namin ng mga kapatid na pari noon, yung Kaparihang Kapampangan, in concert, ginawa namin sa gym ng Holy Angel Apo. University sa Angeles City. Nung mga oras na yon, nakaburlo yung lola. Ay. Nanay, siya pong lusing. Talagang pinaghandaan namin yung concert, tapos ako naman ginawa ko yung araw na bago yung concert, talagang nagpahinga. Kaso Nung day itself. namatay, the day before nung concert namatay si Lola. Kaso sabi ko kailangan ko magpahinga, pero parang di ko naman matiis na Hindi pumunta. pumunta. So bago yung concert na nagpaalam rin sa kanya na alis muna, kailangang umattend ng concert kasi meron akong part doon. Nagkataon yung pamanding binigay sa akin na Song for Healing, When You Believe. Natapos ko naman yung song, hindi ko naman nakalimutan yung lyrics. Pero kasi mamaya naman pakikinggan naman natin yung song. Pero siguro part ng song gusto ko lang sigurong Sige nga po. ibahagi. Sabi nung kanta, Kakantahin niyo rin, Father. hindi ko alam ko pa, di ko na-review. Tingnan natin, Father. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will when you believe. Ipagpatuloy na lang ni Mariah Carey at ni Yes, Whitney po. Houston mamaya. Punto lang dito talaga, there can be miracles Yes, definitely. when you believe. Ito ay isang magandang paanyaya para sa ating lahat dito sa unang episode ng Season 11 sa kwentong ito sa gabing ito ng ating programang KLNJ. Atin po ngayong pakinggan ang ilang paalala at patalasas at ngayon pagpatuloy po mamaya ni Mariah Carey at Whitney Houston ng naturang kanta When You Believe, composed by Stephen Schwartz, performed by Mariah Carey and Whitney Houston. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Miyabe-yabe tamo king pamanalangin, at pamangomusta karing kakaluguran tamo, ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan, at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang King Lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi.
at Apanalbenya king Facebook live streaming king at official.asf radio. Akaya beye kening programa, inke kayong kakaluguran, amanalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, Ingkura Paroko ning Parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas.
Diocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting When You Believe, composed by Stephen Schwartz, performed by Mariah Carey and Whitney Houston. Kasama niyo pa rin po, of course, si Father Ronnie at ako po, Sister Doris, sa pangalan po ni Brother Jeffrey Gomez. At bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, babasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. At gayon din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 1, season 11 ng KLNJ. Ang tanong, sa papaanong paraan mo na ipahayag ang iyong matibay na pananampalataya sa Diyos kung kaya't nagkaroon ng isang himala sa iyong buhay? Galing po kay Angelo Fabian. Good evening po kaya kayo among kao, Sister Doris. Magrasyang bengingan po kaya katamo, and thank God it's Friday na naman po. Ing paborito mo pong programa, pakiramdaman mo na naman po. At pasibay po among pakiabeyo po, yung kami karing panalangin yung po, Olivia Fabian, Mercy Magpayo, lalo na po Rudy Magpayo, na mag-celebrate 75th birthday na po. Kaya April 22, dakal pong salamat among kapaningatan po kaya katamo. Happy 75th birthday po, Tatang Rudy Magpayo, kaya April 22. Ayan po, galing naman po kay Sister Susana Baby Padillo, magrasyang bengi po among Jose Ronnie David Cao, Kompleto. Bobo, yes. Manyag ko pong kapasalamatan king lagyo ng Jesus, kaya kayo po. May opera ne po metong kumata, itapun lep anyang March 4. Successful ya po, dakal pong salamat king prayer show, taga Mexico po. Ayan. Ano pangalan? Congratulations at patuloy sana siyang gumaling. Susana Baby Padillo. Ano yan? May yung isa pa lang. So Opo. yung isa kaya maoperahan din. Yes po, pero successful na po yung isa. Patuloy pong ipagdasal na sana lubos na kagalingan po yung inyong makamit. From Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento, a grace-filled Friday evening among Ronnie, Sister Doris, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Pray for me, Among. Pray for my healing physically and emotionally. Pray for my peace of mind too. Maraming salamat, Among, sa dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Rest assured of our prayers for you, Among, Brother Jeff, Sister Doris, and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Thank you po. Salamat po. Galing naman po kay Brother or Sir Edgar Makapagal. Mayupaya at magrasyang bengi po kay katamungan. Among Ronnie and Sister Doris. TGIF po ulit at makaramdam tana naman po amanong pakay at kinlagyo ng Jesus. Amen. Salamat po, Among, for continuous praying for us, for our complete healing of my heart and kidney problems. Be blessed, healed, in Jesus' name, amen. Amen. Also include my mother, Corazon Makapagal, for continuous good health and long life. Also to my wife, Judith, and to my 3 sons, EJ, Jude Michael, and John John. Mi Papa nga di po at mimingat. God bless. Dakal salamat po. Kinlagyo ng Jesus from Apalit. Apalit pa. Edgar Makapagal. Si Brother Edgar. From Amelia Bonifacio, may pabingi po among Ronnie Cao, Brother Jeff, and Sister Doris. Pagkabe yu ke po keng complete healing prayer yu po deng walik o ampon karing pamilya ng Lola Dalia. Sana maging okay ngan po yung lab test na keng Sunday, Lola Dalia. Takal pong salamat, mimingit kayo po keng pamanuli yu among Ronnie Cao and Sister Doris. God bless. Salamat po sa inyo. Galing naman po kay Sister Jane Canlas Laranjo. A blessed good evening among Ronnie, Sister Doris, and to everyone. TGIF na naman mag-KLNJ na tayo. A night of receiving healing graces. Thank you so much po, Among Kao, on your ministry of healing graces. Thank you also, Among, for all the prayers being offered to us. Humbly asking Among to kindly continue to pray for us, especially may complete healing. We are also praying for you and family that God will guide and protect you at all times. God bless us all. From Miss Jane. Praying for you, Ramana, for your speedy recovery and total healing from your problem in your thyroid. Let us believe and claim that there will be miracle
you'll be blessed and you'll be healed and their whole family. Amen. From Jefferson Centeno, good evening, Among Kawan, Sister Doris. Friday na naman po, at makiramdam naman king grasyang pakayap. Bless you kami po palagi, ang pamilya ko, yung asawa ko Monalis Centeno, ang anak ko si Jan Centeno. Bless siya naman po iba pa kung Willie Lacanlale, Dara kong Yoli Mandap, ating sakit na diabetes. Manalig kami po, mipaldan kami po king Lagyo ng Jesus. Salamat po, keep safe po from Apalit, Pampanga. Yun, okay po. Thank you po. Galing naman po kay Miss Miriam Flores. Good evening, Among Ronnie and Sister Doris. Healing prayers for all my relatives and friends. In Jesus' name, Amen. God bless and be blessed. And a blessed Easter po. Galing po kay Miss Miriam. Maraming Thank you, salamat Tita Miriam, po. and hi po rin po kang Ma'am Claire at king IMMFI family. From Verna Soriano Atienza, pakiabiyo kengan po king Pangadiyo, Atienza Soriano family. Ang ganangan po rin manyad grasyang pakay paulin na po ning programang King Lagyo ng Jesus. Paano muna na po nga Moronica and Brother Jeff, Sister Doris, kindly include my friend Mrs. Nora Patio and Jared Atienza. Dakal pong salamat kaya kayo. Salamat po sa inyo din. Galing naman po kay Sister Janet Canlas. Good evening po, Father Ronnie and Sister Doris KLNJ. Amen. Thanks be to God. Thank you po, Among, for your powerful healing prayer. Answered prayer po for my thyroid resolved for monitoring na lang po. Healing prayer po sana kay Rosario Pedro, Eleno Ramos, and Walter Canlas. Thank you po, Among. More power to KLNJ. Ingatan po kayo ng Diyos at to Sister Doris. God bless. Thank you, po, Ate Miss Janet, praying for your heart's desire. From my kausin, Gloria Sabile, magrasyang bengi po Among Ronin, Sister Doris, pakiabe po king panalangin ng buong pamilya, lagi sanang ligtas king sakit, at king nanumang kapanamdaman, salamat po king laging pamanantabe king buong pamilya, mimingat po king pamanuli you, God bless po kay katamungan. Thank you po. Galing naman po kay Sister Edith Guevara. Magrasyang bengi po Among and Sister Doris. Pakiyabi po king prayers you in pamilya mi. Pakiyabi po king healing prayers you po. Luis at Mika po ken Board exams. ken na pong April 23 and 24 in board exam na po. Sunday, Monday yun. Pakipangadi po Mika. Dakal pong salamat and God bless mingat po king pamanuli yu po. Pangadira kayo, Familia Cabrera Guevara, as lalo ning kapaldanan Luis, ang po pang ining intention para may papasa king board exam si Micaela. From Regina Castro, may pabing po Among ka, Brother Jeff, at king bisita yu po Among. Actually, hindi na po siya bisita. Maraming salamat Dito na po sa radyo talaga, Sister Doris. Dakal pong salamat po king palagi yung prayers ka rin taong dakal. Palagi kayo pong manalig king Ginoo, sigurado pong may paldan kamingan. Palagi kayo pong manyad pakaluro king malugod na Ginoo. God bless po kaya katamungan, panyad kayo pong kapaldanan ng manuyang ko na may paldane po kaya tang sasakit na king at siya na Among. Amen. At kami din po, i-bless na kami naman po, ding anak ko, Angela Kirby at Ervin, pati nga po ko. Amen po. Mayap abengin po Among, panyad kayo pong grasyang pakay ang manuyang ko, David Zapata and po babalik yung sakit na kingatyan king Lagyo ng Jesus. May paldane po. God bless po. Amen. Salamat po. At adaman na penamdaman na po yung uplus ng Ginoo. Amen. Amen. Ayan, galing naman po kay Faye David, Maya Pabengi po, Among Ronnie and Sister Doris. Healing prayers po sa aking mga mata. God bless po. God bless you po, Sister Faye. From Nes Gomez Oblan, TJF and it's Karen J. Knight. Good evening po. Among ka, Brother Jeffrey M. Gomez and Sister Doris, admin and staff at KLNJ. Thank you so much po, Among ka, for your daily prayers and blessings for me and my family, especially my sons and your gift of healing. Once again po, Among, include us in your healing prayer so that we will once again receive your healing grace from God. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. And also to you, Sister Doris, and your family. Healing prayers for me, especially for my knee. Arnel Chel Puentes Gomez, Nishiyama Aurora Zablan, Aurea Zablan, Susan Zablan David, Lilibet Magkalas Supan, Fortunato Gomez, Edna Gomez,
Roberto Sigua and Pedro Gonzalez. Thank you so much po among ka for your healing prayers, especially your healing graces, King Lagunang Jesus. Rest assured for our prayers for you and your family, and also to you, Sister Doris. God bless us all po. Ingat po sa pag-uwi nyo. Happy Easter po again sa inyo and to everyone. Thank you. Maraming salamat po. Maya Pabengi po, among Ronnie Cao and Sister Doris from Sister Crisel Relos. From Ano Morty Bonifacio, may magrasyang bing po among Ronin. Sister Doris, TJF na, tanggap na kaya naman grasyang pakayap. Misan pa po among panmanyad kong panalangin para king kapaldanan ng anak ko, Jeff Sunga, King Lagunang Jesus. Dakal pong salamat. Maraming salamat din po. Galing po naman kay Sister Virginia M. Ganya. Good evening po among and Brad Jeff pakiadyo ko po king prayer shoe. King Lagunang Jesus, good health po kanako at karing pamilya ko makanyan mo din po kang CJ Ganya. King pamag-aral na at kang Luz and Al and Jem Gopes at kang Janet Marcos, Peaceful Heart and Family. Thank you po karing daily prayer shoe. God bless po. Thank you po, Miss Virginia. From Angelina S. Garcia, may pabingin po among ka, Brother Jeff and Sister Doris, at ka rin pong ka Karen J. Tamo, magrasyang bengi po. TJF na. Happy Easter po to everyone. Among pagkabe po kayong prayer siya po, Angelina Sumang, Noli Garcia, Rosita Donarber, Asay Katina Garcia, complete healing po. Dakal pong salamat among king healing prayer siya po kaya kami, king Mami Grasyang Pakayap, King Lagunang Jesus, kapaningatan po king pamanuli pong Sir Doris. God bless you as all po. Salamat po, ma'am. Galing naman po kay Luz Beminda Gopes. May pabengi po among Ronnie. Iabiyo ko po king panalangin niyo. Good health po palagi kanako. Pati na din po buong pamilya ko king Lagunang Jesus. Amen. Thank you. From Lourdes Aquino Chua, magrasyang bing po among Ronnie and to our guest co-host, Sister Doris, and to all our avid viewers and listeners. TJF na naman po, tanggap na naman grasyang pakayap King Lagunang Jesus. Healing prayer for me, for my heart problem, good health for my family and protection from any kind of virus and harm. ADHD of Anansi Pasco be totally cured in his eye problem. Astigmatism of Marcelo Pasco the third be corrected in Jesus' name. We are healed. Amen. Dakal pong salamat. Mimingat po palagi at may papangadita mo po from Santa Monica, Paris, Minalin. Ayan, thank you po. From Julieta Manalo, maya pabengi po among pakiyabiyo ko po ulit yung healing prayer at pami pakayap. Dakal salamat king prayer at tinggap mi, lalong-lalo na Joyce King Lagyo ng Jesus kinabus na kami. Salamat to. Miss Thank you. Julieta Manalo. Misang kanya anyayahan natin. Ay, pwede po. Ha? Sasagot po ba kayo, Ma'am Juliet? Invited na Sa po Friday kayo. kaya, ewan ko. Kausapin ko si na Tita sumagot Baby. siya. Sana makapag-guest sila kung may oras. Pwede po. Kaya, katulad ng nangyari kay Sister Linda, love letter na lang. Yes, tingnan po natin. Sasagot po yan sa Facebook. Magko-comment yan. Kapatid ng nanay. Ay, ganun po Si ba? Juliet. Yung anak niya, si pinsan ko, si Tracy. Mm. Nawala rin yung sis, yung bukol. Hindi na siya naoperahan. Okay. Praise God. From Verna Soriano Atienza, good evening po, among Ronnie, Sister Doris, Brother Jeff, at sa lahat po ng nakikinig sa radyo at lahat po ng nanonood sa live streaming. Thank you. Thank you po, Senyo. June Mabalot naman po. Good PM po, among Ronnie. Complete healing prayer po para kay Maria Luz Nucum. Sana po gumaling na sugat niya at sana makalakad na siyang normal. At kay Jesus Nucum Jr. Sana po gumaling na ang ubo niya. At kay Ana Michelle Mabalot po, sana po makayanan niya ang pag-aaral niya. Taga-poblasyon, Santo Tomas po kami. Salamat po, among. Salamat po, Sir June. From Virna Balagtas Intal, a blessed good evening po, among Ronnie Cao, TJF, King Lagunang Jesus. Continuous complete healing for my mother Virginia and brother Aris Balagtas. Thank you and more power po to KLNJ. From Sir Eddie Balagtas, good evening po. Among Ron, pray for us, King Lagunang Jesus. Amen. At yung mga pamangkin naman ni Sir Balagtas, Sir Eddie, mayroong blessing dun sa Dalakitan sa may San Matias. Opo. Tapos na lumapit, nagpa-picture. Nagpakilala. Pamangkin po kami ni Sir Eddie Balagtas from Minalin, Santa Rita, Minalin. Ayun, yung may mga avid viewers kung minsan lumalapit, nagsasabing,
avid viewer pala sila Yes. ng KLNJ. Tulad nung naikwento ko, Sir Doris, minsan nakipag-birthday ako. Ayoko. Biglang may isang matandang nagsabi sa akin, "Ay, Father, nanonood ako ng KLNJ." Oh, hello po sa inyo. Hindi ko nga naitanong kung anong pangalan kasi sabi niya, na gumaling ako na minsang merong healing program ng KLNJ, sabi niya. Sana magkaroon ng way para matanong ko rin yung avid viewer na yon kung Opo, sana po anong mag-message nangyari. po kayo, tita, no? Or wala po Actually, ba yan? ito'y paanyaya po na sana kung mayroon kayong mga healing testimony, sana itong Message. season 11 nakalaan po para pag-usapan po na at may bahagi nang sa gayon mabigyan din po ng inspirasyon yung mga kapwa avid viewers at listeners po ng KLNJ, at sana maging daan din yun upang magsilbing inspirasyon, sana maging daan upang makamit din ng pagpapala na kaloob ng Diyos, nang makamit din ng kagalingan sa anumang karamdamang meron pong bawat isa. Palagay ko din po, Father Ronnie, po pwede po mag-message lang sila kahit hindi na muna nilagay yung detalye. Kahit pag binalikan na lang natin kung hindi nila kayang isulat o i-message doon. Okay po. Father Ronnie, pakisama din po sa inyo pong panalangin. Speedy recovery po para po kay Anthony Gutierrez. Anthony Gutierrez, we'll be praying for him. Ano po siya? Message din naman ni Monica Pangilinan Canlas. Good evening po, Among Ronnie, Sister Doris, TGIF na, King Laguna ng Jesus, pakibless pangading pamilya ko, Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA at MJ. Salamat po, palagi kaming kayabi ka rin prayers. Yung ingat po lagi, God bless from Santa Rita, Minalin. Then Vanji Salalila, healing prayers for all the sick. Good evening po and God bless. Kay Sir Rio Polintan from UA, Blessed Easter po. At meron siyang message din. Ating milagro king tao, aparating makabuklat a puso, king apong Gino, kalupan ng Jairus, ating babae, king mebasang ebanghelyo. And then, Ayan po. Papasama ko din po, Father Lota Erna. Yan, para po din sa medyo grabe din po yung sakit din po niya sa kaniya pong... from Rita Morales, may pabengi po among pagkabayo kayo pong panalangin. Ing kapaldanan na pong ima ko'y Godelia Morales. Dakal pong salamat king Lagyo ng Jesus. Amen. Amen. Dionisha Bonifacio, good evening po among kao. Sister Doris, healing prayers po para sa aking mga mata. Dakal pong salamat king Graciang Pakay, king Lagyo ng Jesus. God bless po at ingat po kayo lagi. Yung Pengsikat, nabasa na ba? May nabasa ng wala po akong Pengsikat? nabasa na po. From Pengsikat, a blessed evening po among Ronin, Sister Doris. Panyag kayo pong pangading son-in-law ko, who is right now suffering terribly from painful gout, uric acid. Unable to walk, may talakad. Sana po can include him in your prayers. His name is Carlos Parungaw Jr. Thank you po among Ronnie. Pangadi tayo po, makarelate ko po yan nung gangya ako malambat pong panahon. Kanita yearly talagang may kekera ko naman. Napasalamat ko rin since nalipat ako ng San Matias. Yung Okay, yearly kong talagang minsan na hospital pa ako. Talaga po. Na-aspirate pa yung tuhod ko dahil sa uric acid, dahil sa gout. Buti naman ngayon na ma-manage na. Siguro, ewan ko, yung sa akin ang nakita kong nakatulong kapag medyo nagpaparamdam na. Dapat maagapan kasi kapag hindi naagapan talagang tuloy-tuloy siya. mahihiga ka, di ka makapaglakad, di ka makatayo, di ka makatulog kapag gabi. Ganun yun sa gabi, di ka pinupuyat ka talaga. Opo. Sana makamit po yung kagalingan. Alam ko hindi ganun po kadali yung pinagdaraanan. Ayun. Greetings din po, Father, kay Connie de la Cruz Peña Mendoza. At sabi naman po ni Miss Divine Cruz, healing prayer po for the pain and grief I feel for losing my husband. Thank Yung you Divine po. Cruz ba yan? At Maya Pabengi po kay kayo. Amen. Yung Divine Cruz ba yan? Apo. Thank you po. Ayan. Yan. From Nes Father- Gomez Sablan, ad ke po among ingwali ko po, Tots Gomez, for his complete healing. Thank you po for your healing prayers yesterday, among for his successful operation. Pangadi tayo. Ayan, sama din po natin sa dasal. Namamaga din po yung binti ng aking kapatid, si Mary Vic Reyes. So, ewan ko po kung gout yun or what, But sana gumaling na po ng tuluyan ng aking kapatid. Yan, sa Yan po, pagkataon. salamat po sa mga nagpadala po ng mga mensahe at sa mga silent
viewers and listeners, kung ano man din po ang inyong mga kahilingan at mga pangailangan, atin din po itong isama sa ating mga panalangin. Yes po. Yan po. So, Father, diretso na po tayo. Ano po? Sa pagkakataon po ito, sama-sama po tayong dumulog sa Diyos at maniwalang tayo ay Kanyang kalulugdan at kaloob niyang pagpapalay na kalaan upang mapabuti tayo at makamit ang kagalingan. Kaya't patuloy po tayong manalig sa Diyos kaysa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Ano man po ang ating mga pangailangan at mga kahilingan, ng lahat ng ito ay ating idulog sa Diyos, maging ang ating mga physical, emotional, psychological at spiritual na karamdaman ay Kanyang pagagalingin. Manalig lang tayo sa Diyos, sa Kanya'y walang imposible at sa Kanyang pag-ibig at awa ating makakamit yung biyayang tutugon sa ating samot dalangin. Maghintay lang tayo at sa inilaang tinakdang oras, maniwala tayong kaloob niyang pagpapalay tutugon sa ating kahilingan at ito'y magdulot din sa atin ng ganap na kagalingan. Manahimik po tayo at time na magdasal habang pinapakinggan natin ang Song for Healing ng KLNJ Episode 1, Season 11. Manalig Ka by Tinig San Jose. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa Kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ngayon, tila walang nararating na bukas, ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig ka. Sama-sama tayong dumulog sa Diyos, manalangin ng taimtim sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat o Diyos sa walang sawang pagmamahal at awa na ginagawan mo, na siyang nagiging daan upang makamit namin ang iyong pagpapala, na siyang tumutugon sa aming mga kahilingan at mga pangailangan,
na siya ring nagdurulot ng biyaya para sa aming kagalingan. Batid mo marahil katulad ng babae sa Ebanghelyo sa gabing ito ng aming kwentuhan sa episode 1 season 11 ng KLNJ na dinudugo sa loob ng 12 taon, subalit hindi siya nawalan ng pag-asa nang marinig niya mapag-alaman na dumating si Jesus, kanyang ipinahayag ang kanyang matibay na pananalig sa iyo at kanyang ipinahayag na mahawakan man lang ang laylayan ng damit ng iyong anak na si Yesu Kristo na aming Panginoon ay gagaling siya. Ngayon naman kami, O Diyos, kaisa ng lahat ng mga avid viewers at listeners ng healing program ng KLNJ, maging daan nawa itong programang KLNJ nang sa gabing ito ng Biyernes ay makamit namin ang iyong pagpapalang nakalaan ng matugunan ng aming kahilingan at mga pangailangan, lalo na magdulot ito ng kagalingan sa aming mga karamdamang physical, emotional, psychological, spiritual. Hinihiling ngayong padaluyin mo sa buong katawan ng katauhan namin ang iyong pagpapala, O Diyos, ng karamdamang physical, emotional, psychological, spiritual ay magbigyan ng ganap na kagalingan. At ito marahil ang tinakdang oras mo, O Diyos, upang muli naming makamit ang iyong pagpapala at makamit ang kagalingan. O marahil katulad ni Jairus, bawat isa sa amin may mga minamas sa buhay na mayroon ding mga karamdaman. Ngayon pinapahayag namin ng matibay na pananalig sa iyo, O Diyos. Igawad mo rin sa aming pamilya, kamag-anak, kaibigan na may mga karamdaman ng iyong pagpapala. Sa lahat ng avid viewers, listeners nitong healing program na KLNJ, kaysa ng kani-kanyang pamilya at mga minamas sa buhay. Patuloy kaming aasa sa iyo, O Diyos, mananalig sa iyo, maniniwalang sa tinakdamong oras, kalubong biyaya'y tutugon sa aming kahilingan at ito'y magdulot ng kagalingan. Hindi lang sa amin, bagkus maging sa mga pamilya at minamahal namin sa buhay. At na batid mo, O Diyos, kung ano-ano ang mga kahilingan at mga pangailangan ng lahat ng mga avid viewers at listeners nitong healing program na King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Saan man naroon sa pakikibahagi sa kwentong ito, marahil ang iba'y makikibahagi at i-replay ang episode na ito, unang episode ng season 11 ng KLNJ, at iyo'y marahil iyong tinakdang oras nang sa gayoy makamit din nilang pagpapala sa oras na itinakda mo, O Diyos, nang makamit din nilang kagalingan. Patuloy mo kaming kalugdan, O Diyos, at basbasan, pagaliin sa aming mga karamdaman, ilayo sa anumang kapahamakan. Wala man sa gabing ito si Brother Jeff, subalit kaisa ng kanyang pamilya, higit lalo na ng kanyang pangalawang anak na si Clyde Kerwin Gomez na nagdiriwang ng kanyang 11th birthday. Ikaw mong birthday blessing kay Clyde Kerwin Gomez nang siya maging masaya at makaulugan ng kanyang 11th birthday celebration kasama ng kanyang pamilya. Sa pakikibahagi naman ni Sir Doris Trajano sa gabing ito, dalangin namin sana kung ano man ang kanyang mga pangailangan, matugunan din ang mga ito at kaisa ng kanyang pamilya at mga minamas sa buhay, makamit din niyang pagpapala at maging daan yung pakikibahagi niya sa kwentong ito sa gabing ito ng unang episode ng season 11 ng KLNJ nang makamit din niyang pagpapala. Kaisa ng mga kapatid naming nakantabay sa technical booth, sina Engineer Abel at Brother Kevin. Nakantabay din sa programang ito si Brother King Aris na sanay kaisa ng kalang mga pamilya at mga minamas sa buhay, matugunan din ang mga kailian at mga pangailangan at makamit din lang ganap na kagalingan. Inihiling ngayon, O Diyos, bilang pasasalamat din sa mga nagdaang mga panahon na naging volunteer din si Engineer Ems. Sana kaisa ng kanyang asawa at ng kanilang buong pamilya, makamit din nilang pagpapala mo, O Diyos. At aming ngayon inihiling na sana'y kalugdan mo at kaawaan ng bawat isa sa amin, pagaling sa aming mga karamdaman, sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. 12 Jesus, 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 Jesus. San Fernando, ipanalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin mo kami.
San Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Camilos de Redes, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Paz y Benviaje, Ipanalangin mo Birhen de kami. Candelaria, Ipanalangin mo kami. Birhen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo Santo kami. Cristo del Perdón y Caridad, Kawaan mo kami. Christ the Divine Healer, Kawaan mo kami. Sacred Heart of Jesus, Kawaan mo kami. Healing Heart of Jesus, Kawaan mo kami. Jesus our risen Lord, Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all avid viewers and listeners of this healing program, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name, bestow upon us your blessings, O God, to answer favorably to our intentions, to our needs. In Jesus' name, in your opportune time, in your appointed time, may we receive your blessings, O God, to answer favorably to our intentions, to bless and heal us, not just physically, but even emotionally, psychologically, and spiritually, as well as our family and loved ones. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Muli maraming salamat po sa pagkikibahagi sa kwentuang ito dito sa unang episode ng Season 11 ng KLNJ. At syempre, maraming salamat kay Sister Linda Alakin from San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Isa po sa mga katekista ng parokya na nagbahagi ng kanyang healing testimony. Inihiling po na kung meron din po kayong kwento, marapatin niyo pong ipagbigay alam dito sa KLNJ. Pwede po kayong mag-message sa messenger sa akin nang sa gayon po maibahagi din po natin ang inyong kwento ng kagalingan ng magbigay din po ito ng inspirasyon sa ating mga ka-KLNJ. Yan po mga kakaluguran, avid viewers and listeners ng KLNJ, mahalagang patuloy nating ipahayag ang ating matibay na pananalig sa Diyos at maniwalang sa itinakdang oras ng Diyos ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan na tiyak na matutugunan. Patuloy po tayong manalangin ng taimtim at huwag tayong mawala ng pag-asa. At sa ngalan po ng ating pong Brother Jeffrey M. Gomez, ako po Sister Doris Trajano na inyong nakasama sa gabing ito sa episode 1 ng season 11 ng KLNJ. Na ngayon, of course, maraming salamat po sa inyo at pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, kakaluguran, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat, Sister Doris. Ay, naku, At it's a pinaunlakan mo pleasure itong po. paanyaya na maging guest co-host sa gabing ito sa unang episode ng season 11 ng KLNJ. Thank you so much, Sister Doris. You're welcome po sa Kakaluguran sa grasya ng gabing Diyos. ito, maniwala tayo may nakalang biyayang Diyos para sa ating lahat. Nang makamit natin ang pagpapalang Diyos kaisa ng ating pamilya at mga minama sa buhay, ating baunin ng paanyaya ng episode 1 ng KLNJ season 11. Miracle happens anytime if we believe in God's due time. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes para season 11 episode 2 ng KLNJ. Maraming salamat kakaluguran. God bless po sa inyong lahat. Minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. God bless po.